Last year, nung in-upload ko yung unang video ko sa YouTube channel ko na 100 pesos sa 7-Eleven, mayroong pumasok sa isip ko na paano nga ba sila lumago at ano ang storya ng 7-Eleven convenience store. Hi guys, this is Mark Butuan. Nandito naman ako muling babalik. Okay, hayaan natin yung tumatol na aso na yun. Hi guys, ako si Mark. Nandito naman ako muling babalik sa panibagong video. And pasensya na kung ngayon lang ako ulit nakapag-upload sa YouTube and sa Facebook dahil medyo na-busy lang konti sa school. So, balik tayo sa video na paano nga ba nagsimula ang 7-Eleven. Noong 1927, isang simpleng ice company lang pala ito sa Dallas, Texas, sa Amerika. At oo, isang ice company lang siya. Isang ice house storefront. Wala pa mga pagkain na makikita mo sa loob nito. At ang may-ari nga pala nito ay isang company din na ang pangalan ay 7&I Holding Company Ltd. Isa itong Japanese retail company na namamahala at nagpapatakbo ng mga convenience store, supermarket at department store. At syempre, ang CEO nga pala ng company nito ay si Stephen Dacus. Siya ay tinaguri ang new president and CEO noon. Siya rin ay isang former head of Walmart in Japan. At alam niyo ba na ang pangalan nga pala ng 7-Eleven dati ay Totem Stores. At makalipas ang ilang taon, noong 1946 ay pinalitan na ito ng pangalan. At yun ang 7-Eleven. At ito pa, may meaning pala ito kung bakit nga ba nila ito tinawag na 7-Eleven. Kaya daw nila naisip yung pangalan na yun ay para daw ipakita ang pagbabago ng kanilang company. Wow. At syempre, ito daw ay nagre-reflect sa kanilang extended hours na mula 7 AM hanggang 11 PM per week. Noong 1961, ang Southland Corporation daw ay nagsimula na magkaroon ng franchise. And noong 1973, ang Toyokado, isang Japanese supermarket chain, ay pumirma ng franchise agreement sa Southland Corporation para magkaroon ng 7-Eleven sa Japan. Toyokado acquired the 70% stake in Southland Corporation in 1991 at pinalitan naman nila ito ng pangalan na 7-Eleven Incorporated. And after nun, ay nakakuha naman sila ng full ownership noong November 2005. And in the same year, na-recognize naman ito ng Toyokado ang operation sa ilalim ng holding company na tinatawag na 7&I Holding, kung saan ang 7-Eleven Incorporated ay naging ganap na pag-hari na subsidiary ng 7-Eleven sa Japan. Kung tinatanong nyo kung kailan nga ba nag-start ang 7-Eleven dito sa Pilipinas, okay, eto na, sasabihin ko na. Nagsimula ang unang 7-Eleven dito sa Pilipinas noong February 29, 1984 at matatagpuan ito sa EDSA Incamias Road dito sa Quezon City. And after nun, ang store ay naging successful na. And by 1984, Philippine 7 Corporation o PSC turned a profit, making a significant milestone in the company's growth. Kinumpirma na ang 7-Eleven store bilang world's largest convenience store with over 85,000 store at sa kabuuan ng 19 countries and consistently ranked as a top 10 franchisor. O diba? Mula sa dating ice company lang siya, which is ang Totem Store, ngayon ay isa ng world's largest convenience store na. Wow. Mula nun, ang vision ng 7-Eleven ay ito, be the first choice for convenience store, anytime, anywhere. Ito daw ay nangangahulugan na nais silang maging unang pagpipilian ng kanilang mga customer para sa
maginhawang serbisyo at produkto anuman ang oras at lugar. At syempre, ito naman ang mission ng 7-Eleven. Make our customers' day a little more awesome by delivering fast, personalized convenience when, where, and how they want it. So, ito ang meaning nun. Ang mission ng 7-Eleven ay magbigay ng mabilis at personalized na kaginhawaan upang gawing mas magaan at mas masaya ang araw ng mga customer nila ayon sa kanilang pangailangan at kagustuhan. So ayun ang storya kung paano nga ba naging successful ang 7-Eleven. And dito na nagtatapos ang ating video. Pero bago yun, 66.2% ang mga tao na nanonood sa akin na nakasubscribe at 33.8% naman ang mga tao na nanonood sa akin na nakasubscribe. Kaya ano pang nihintay nyo? I-subscribe nyo na yan. Dahil libre lang yan. Kaya sige na. Pindutin nyo na yun sa baba guys. Subscribe nyo na yan. Sige na. Sige na.